Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 66-72. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa wakas ay natapos ni Francis ang lahat ng mga libro sa Hidden Book Room. Malinaw na malinaw sa kanyang isipan ang mga nilalaman ng mga libro. Talagang interesado si Francis sa mga aklat na ito, at nabasa niya ang mga ito mula simula hanggang wakas. Dahan-dahan ang ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata. Nadama niya na ang mga nilalaman ng mga libro ay naglalaman ng isang mahinang tipak ng kapangyarihan ng enerhiya sa pag-iisip. Ang lahat ng kaalaman ay natipon sa isa. Biglang nagsimulang umilo ang mahinang liwanag mula sa bawat libro. Bumilis ang tibok ng puso ni Francis. Pakiramdam niya ay hindi simple ang mga aklat na ito, at iniisip niya kung ano ang mangyayari kung natapos niya ang lahat ng ito. Boom! Boom! Ang lahat ng mga libro sa silid ay biglang kuminang at nagsimulang masunog. Ito ang... Agad na nakabantay si Francis. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng anumang padalos-dalos na galaw. Pagkatapos ng lahat, ito ang Demigod Forgotten Garden, at walang masusukat sa mga normal na pamantayan. Makalipas ang ilang paghinga, nang matapos ang pagsunog ng mga libro, nagsanib ang mga ito sa isang mahinang transparent na liwanag na konektado sa kaalaman sa isipan ni Francis. Sure! Ang mahinang liwanag ay sumanib sa kaalaman sa isipan ni Francis. Junior, ako ang Demigod Kane. Napakaswerte mo nakapasa ka sa pagsubok ng isang demigod. Isang boses ang narinig sa isipan ni Francis. Isang mahinang tipak ng liwanag na naglalabas ng banal na aura ang pumipilit sa kamalayan ni Francis. Demigod Kane. Siniyasat ni Francis ang transparent na mahinang ilaw. Kung ito ay isang normal na henyo dito na humaharap sa gayong swerte, napuno na sila ng saya at gulat. Pagkatapos ng lahat, ang mahinang liwanag na ito ay maaaring isang uri ng mental energy inheritance na iniwan ng demigod. Gayunpaman, si Francis ay hindi nabaguhan, at nakipag-ugnayan na siya sa Purple Saint Partial Spirit noon. Ang Purple Knight Sacred Lord ay dating Mystic Light Realm Sacred Lord, samantalang ang may-ari ng Demigod Forgotten Garden ay kalahating hakbang papasok sa Heavenly Divine Realm. Ikaw ba ang may-ari ng Demigod Forgotten Garden? Tanong ni Francis. Nakakatawa. Naglakas loob kang tanungin ang aking pagkakakilanlan. Ako ay isang bahagyang espiritong kamalayan ng Demigod Kane. Ang boses ng mahinang liwanag ay tila bahagyang nagalit, at isang nakakatakot na mental energy pressure ang bumaba. Parang madudurog ang langit at lupa. Naiihina sana ng mga normal na tao ang kanilang pantalon at yumuko, ngunit nanatiling walang emosyon si Francis at kumilos na parang hindi siya mapalagay. Junior, makinig ka sa payo ko at baka matanggap mo ang mana ng isang demigod. Kahit ang Demigod Forgotten Garden ay maaari mong mamanahin. Sabi ng boses sa superior tone. Manang demigod. Manahin ang buong Demigod Forgotten Garden. Nang marinig iyon ni Francis, hindi napigilan ang kanyang puso na bumilis. Junior, payag ka bang maging alagad ko? Gayunpaman, nang marinig ni Francis ang lahat ng mga pangakong iyon ay malamig siyang ngumisi, ang isang maliit na bahagyang pag-iisip ay nangangahas na tawagin ang sarili na isang demigod. Nang marinig iyon ng mahinang liwanag, hindi nito maiwasang manginig. Junior, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kong maging sanhi ng pagkawasak ng iyong kaluluwa sa isang pag-iisip lamang. Ang mahinang liwanag ay ngumisi, at ang imahe ng langit at lupa ay nabasag sa dimensyon ng kaluluwa. Hehe, isa ka lang maliit na partial thought na nagpapanggap na may powers of a demigod. Parang sinusubukan mong magpanggap na tigre, pero aso lang ang tingin sa iyo ng iba. Nanunuya si Francis. Siya ay kalmado habang nakikita ang imahe sa kanyang kaluluwa dimensyon. 99% ng iba pang mga henyo na mas mababa sa antas ng isang hari ay malilinlang, ngunit si Francis ay dalubhasa sa Tao of the Soul mismo, para hindi siya malinlang nito. Naabot niya ang isang mataas na kasanayan at pangunawa sa Tao ng kaluluwa. Nahulaan ni Francis na ito ay isang partial thought sa sandaling nakita niya ang mahinang liwanag. Magkaiba ang partial thoughts at partial spirits.
Ang Purple Saint Partial Spirit ay isang hindi kumpletong kaluluwa na may higit na kaalaman kaysa sa isang bahagyang kaisipan. Ang bahagyang pag-iisip ay isang natitirang pag-iisip na naglalaman ng kaunting kaalaman ng may-ari noong sila ay nabubuhay pa. Sa makatuwid, hindi natakot si Francis sa tipak na ito ng isang demigod partial thought. Junior, nililigawan mo si kamatayan. Ang demigod partial thought ay umungal sa galit. Ang aking martial ancestor ay isang mystic light realm sacred lord. Sa tingin mo ba ay maaari mo akong dayin ng ganito lang? Malamig na ngumisi si Francis, at ang kanyang god spiritual eye ay naglabas ng nakakatakot na aura na sumisira sa imaheng nilikha ng demigod partial thought. Junior, tumigil ka, nanalo ka na. Ang mahinang tipak ng liwanag ay tila lumabo kapag nakaharap sa aura mula sa god spiritual eye ni Francis. Para itong kandilang saysabog. Sampay ng demigod partial thought sa puso nito. Ang taong ito ay dalubhasa sa Tao of the Soul at may napakalakas na kapangyarihan sa eye bloodline. Ang mismong eye bloodline ay hindi rin simple. Higit pa rito, sinabi ni Francis na ang kanyang martial ancestor ay isang mystic light realm sacred lord. Natakot din iyon. Malamig na tumawa si Francis at binawi ang aura mula sa kanyang god spiritual eye. Kung hindi dahil sa katotohanang nag-specialize siya sa mental energy at may God spiritual eye, baka nalinlang siya ng demigod partial thought. Sa kabutihang palad, si Francis ay nanatiling kalmado at nakita ang plano nito. Ano ang kahulugan ng isang demigod partial thought na nakatago dito? Magkano ang alam mo tungkol sa demigod Forgotten Garden? Tanong ni Francis. Nagalit ang demigod partial thought, ngunit wala itong nagawa kundi ang sumagot. Ang kaluluwa ng demigod ay nawasak ng God tribulation matagal na ang nakalipas. Iilan lang ang demigod partial thoughts na nakakalat sa paligid ng demigod Forgotten Garden, at isa na ako sa kanila. Ang demigod partial thought ay hindi nang ahas na magtago ng anuman. Ang kabataang ito ay kalmado at may isang mystic light realm elder sa likod niya. Kung nagsinungaling ito dito, makikita ito sa lalong madaling panahon. Naunawaan ni Francis ang nangyari bago at pagkatapos. Matapos mamatay ang demigod, ilang partial thoughts na lang ang natitira, at ang demigod partial thought na ito ay inilagay sa hidden boom rook dahil ang demigod ay madalas manatili dito noong nakaraan, kaya dito ipinanganak ang mga alaala ng partial thought. Matapos basahin ni Francis ang lahat ng mga libro, nagising ang butil ng demigod partial thought. Hindi maiwasan ni Francis na mabaigo matapos maunawaan ang lahat. Ang demigod partial thought na ito ay tila walang gaanong halaga, at wala itong kontrol sa demigod Forgotten Garden. Junior, huwag mo akong maliitin. Bilang isang demigod partial thought, mas kilala ko ang demigod Forgotten Garden kaysa sa iba. Higit sa lahat, mayroon akong kaunting pagkakataon na makabawi bilang demigod. Agad na sinabi ng demigod partial thought. Sa ngayon, ito ay napakahina, at nag-aalala na baka patayin ito ni Francis kung wala itong halaga. Mabawi bilang demigod. Bahagyang nagulat si Francis nang marinig niya iyon. Sa bagay, partial thought lang naman. Kahit na ang Purple Saint Partial Spirit ay hindi makakagawa ng ganoon kahit na ito ay nasa buong kapangyarihan. Magagamit ko ang rebirth from blood kung makuha ko ang dugo ng demigod. Sinabi ng demigod partial thought sa isang nakahihigit na tono. Muling pagsilang mula sa dugo. Nabalitaan ni Francis ang alamat na ito, at ang mga aklat sa hidden book room ay may isang bagay tungkol dito. Sa teorya, ang isang patak ng dugo ng demigod at isang bahagyang pag-iisip ng demigod ay maaaring magdulot ng muling pagsilang, ngunit napakaliit ng pagkakataon na maabot nito ang pinakamataas na lakas nito. Hehe. Alam mo talaga ang balita tungkol sa dugo ng demigod. Pero kahit makuha ko, gagamitin ko lang sa sarili ko. Ngumisi si Francis. Mukhang naunawaan ng demigod partial thought ang ilan sa kanyang mga alaala. Sinasayang mo ito. Kapag ako ay isilang na muli, maaari kong gisingin ang mga kakayahan ng demigod, kabilang ang mga mana at alaala. Galit na sabi ng demigod partial thought. Hindi sumang-ayon si Francis. Tumahimik siya. Walang alinlangan, kung ang isang demigod ay muling ipanganak, ang halaga nito ay higit pa sa isang patak ng dugo ng demigod.
Sa madaling salita, ito ay katumbas ng pagsisikap na buhayin ang demigod, ngunit ang gayong plano ay mapanganib din. Hindi sigurado si Francis kung ano ang pipiliin, at wala man lang siyang dugo ng demigod ngayon. Dito ka na lang. Ang kamalayan ni Francis ay malapit nang umalis. Maghintay. The demigod partial thought exclaimed, I'm just a partial thought. It's already incredible for me to gather together, kung hindi ka mabilis gumawa ng isang bagay, mabubuhay lang ako ng ilang araw pa. Ang mahinang liwanag sa isip ni Francis ay napakadilim na parang ito ay malapit ng maglaho anumang oras. Nag-isip sandali si Francis at maingat na gumamit ng tubig mula sa lawa sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata upang ibalot ang demigod partial thought. Ang kapangyarihan ng eye bloodline ni Francis ay may kaugnayan sa tubig, at ito ay may kakayahang magpagaling. Sa tulong ng tubig, naging matatag ang mahinang liwanag. Pagkatapos ay kumuha si Francis ng malalim na berdeng long. Green spiritual gourd. Ang demigod partial thought ay tuwang-tuwa at dumiretso sa green spiritual gourd. Ang green spiritual gourd ay masangkop para sa demigod partial thought na tirahan, at sa isang tiyak na lawak, maaaring pagalingin ito ng long. Sa mga alamat, nagtago ang ilang hari at emperador sa green spiritual gourd, at libu-libong taon na ang lumipas, nagnakaw sila ng ilang katawan at muling isinilang. Hindi parang ang demigod partial thought ay hindi maaaring manatili lamang sa isip ni Francis, ngunit sa tuwing ipapalibot ni Francis ang kanyang eye bloodline power o inaatake ng soul techniques, ang demigod partial thought ay masisira. Mayroon din akong mermaid tears, soul gathering spirit grass, at iba pang soul items. Sabi ni Francis. Luha ng sirena. Soul gathering spirit grass. Bilasan mo, ibigay mo sa akin. Kaya kung patatagin ang estado ko at baka maging partial spirit pa. Ang demigod partial thought ay naiinip. Walang libreng pagkain. Hindi mo man lang ako tinulungan kanina, kaya bakit kita tutulungan? Maliban kung, sabi ni Francis. Maliban kung hayaan mo akong maging Panginoon mo. Hindi namumula ang mukha ni Francis, ni tumaas ang tibok ng puso niya. Ikaw, maging Panginoon ko. Imposible. Dumagundong ang demigod partial thought mula sa green spiritual gourd. Kung gayon maaari kang manatili doon magpakailanman. Kahit na makuha ko ang dugo ng demigod, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong muling mabuhay. Walang emosyong sinabi ni Francis at tumayo, papaalis na sa hidden book room. Paglabas niya ng silid. Tao, panalo ka. Ang demigod partial thought ay parang nagngangalit ang mga ngipin habang sinasabi nito sa walang magawang tono. Tumango si Francis sa kanyang ulo bilang kasiyahan bago maglagay ng isang maliit na patak ng luha ng sirena sa green spiritual gourd. Sinipsip ng demigod partial thought ang enerhiya mula sa luha ng sirena ng gutom, at ang aura nito ay agad na lumakas. Guru, gaano ka kumpiyansa na makuha ang dugo ng demigod? Tanong ng demigod partial thought matapos masipsip ang isang patak. Mahirap sabihin dahil ang dugo ng demigod ay pumasok sa gitnang puntod ng messy graveyard. Hindi sigurado si Francis. Center tomb. Ibig mong sabihin. Ang demigod's tomb. Ang demigod partial thought ay natigilan. 667. Ang libingan ni demigod. Noon lamang napagtanto ni Francis na ang sentrong libingan ay kung saan nakahiga ang demigod. Ang demigod partial thought ay talagang alam ang sitwasyon sa loob ng demigod Forgotten Garden. Ang panganib at kapalaran ay magkasama. Ang katawan ng demigod ay nasa libingan ng demigod, ngunit hindi na ito muling mabubuhay dahil wala ng buhay na natitira dito. Mahiwagang sabi ng demigod partial thought. Alam ni Francis na ang demigod ay namatay pangunahin mula sa God Tribulation. Isa ng himala na ang katawan ay hindi naging alabok mula sa God Tribulation. Ano ang alam mo tungkol sa libingan ng demigod? Tanong ni Francis. Kung pamilyar ito sa libingan ng demigod, tiyak na makakaapekto iyon kay Francis at sa kilos ng munting pos ang magnanakaw. Dahil kakagamit ko lang ng luha ng sirena, nabawi ko ang ilang piraso ng aking alaala, kasama na ang kaunting mapa ng libingan ng demigod. Ang demigod partial thought ay nagpadala ng ilang impormasyon kay Francis, at ang huli ay tumango at nagbigay ng isa pang patak ng luha ng sirena bilang kabayaran.
Nagsalubong ang mga kilay ni Francis nang mabasa niya ang impormasyon. Tila, bukod sa mga panganib tulad ng mga espiritu ng puot at mga bantay, walang kapalaran dito. Magsasalita pa sana si Francis, ngunit kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang pag-iisip ay sinipsip sa mga nangyayari sa libingan ng demigod. Sa loob ng CP. Boom! Isang eskarlatulilang espiritu ng puot ang bumuo ng figure ng isang lalaki na nagradiated ng nakakatakot na aura na halos namuo sa realidad. Isang espiritu ng pagkapuot sa emperador. Kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ni Godfrey, Mercedes, at kumpanya. Tumakbo. Ang espiritu ng pagkapuot ng emperador na ito ay lumampas sa limitasyon ng kung ano ang maaari nating hawakan. Ang gulat ay lumitaw sa mukha ni Looper sa unang pagkakataon. Ang mahinang figure ng lalaki ay nagdulot ng panggigipit ng isang emperador na naging dahilan upang manginig ang kanilang mga kaluluwa. Whoosh! Gamit ang pagkakataong ito, ang dugo ng demigod ay lumipad sa kadiliman sa kailaliman ng libingan. Sa puntong ito, sina Looper, Godfrey, Mercedes, at ang maliit na pos ang magnanakaw ay nakadama ng nakamamatay na sensasyon mula sa lahat ng direksyon. Shua! Isang transparent na mata ang lumitaw sa itaas ng maliit na pos ang magnanakaw. Nagawa na ni Francis ang kanyang desisyon. Kung masyadong mapanganib, gagamitin niya ang spatial movement para iligtas ang munting pos ang magnanakaw. Dahil sa matagal nilang pagsasama, hindi na lamang normal na alagang hayop at amo ang relasyon ng dalawa. Hindi ko hahayaang malagay sa panganib ang munting pos ang magnanakaw kahit na ang dugo ng demigod ang kapalit nito. Nagpasya si Francis. Kasabay nito, ipinadala niya ang mapa ng libingan ng demigod sa maliit na pos ang magnanakaw. Meow! Nang matanggap ng munting pos ang magnanakaw ang impormasyon, ibinukan nito ang bibig at tumawa. Hawak nito ang Shadow Kill Imperial Dagger at ang Purple Horn, pagkatapos ay pumasok sa katawan ng Beast King. Nangangahulugan ito na ang karamihan sa presyon ay dadalhin ng halimaw na hari. Masasabing ang munting pos ang magnanakaw ang kasalukuyang pinakaligtas sa lote. Woo! Lumipad ang espiritu ng puot ng emperador, at ang presyon nito ay nagpakulo ng dugo ng mga henyo. Maging ang halimaw na hari ay nabagabag at bumagal. Meow-meow! Ang maliit na pos ang magnanakaw ay tumawa at kinokontrol ang halimaw na hari upang bumangga patungo sa isang inukit sa dingding. Tumama sa pader. Nang makita ni Godfrey at ng kanyang mga kasamahan ang mga kilos ng maliit na pos ang magnanakaw, naisip nilang nabaliw na ang pusa. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay naging sanhi ng paglaki ng kanilang mga mata. Boom! Ang ukit sa dingding ay biglang nagsiwalat ng isang lihim na daanan kung saan itinago ng halimaw na hari. Go! 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 Hindi na inisip ni Godfrey at ng kumpanya ang tungkol sa dugo ng demigod, nakatuon na lang sila sa pagtakas. Kahit na magsama-sama ang tatlo, malabong matatalo nila ang Emperor Hatred Spirit. Higit pa riyan, mayroong maraming iba pang mga espiritu ng puot sa paligid. Bam! Ang Emperor Hatred Spirit ay tumama sa pasukan, ngunit dahil sa malaking sukat nito, ito ay napabalik. Ang mga materyales na ginamit sa paggawa ng libingan ng demigod ay hindi simple, kaya ang mga normal na espiritu ay hindi makadaan sa mga dingding. Gayunpaman, ang Emperor Hatred Spirit's magnificent power ay pumasok pa rin sa soul dimension at nasugatan si Godfrey at ang kumpanya. Ang munting pos ang magnanakaw ay nasa pinakaharap, at nasa loob ito ng katawan ng halimaw na hari, kaya hindi ito naapektuhan. Hu! Napabuntong hininga si Godfrey at ang kasama. Hindi naabutan ng Emperor Hatred Spirit. Meow-meow. Ang maliit na pos ang magnanakaw ay umupo sa likuran ng halimaw na hari at pinamunuan ng daan na may mataas at makapangyarihang saloobin. Paano kilala ng pos ang ito ang libingan? Nagkatinginan sina Mercedes at Looper. Sundin mabuti ang pos ang ito. Nanginginig ang puso ng tatlo. Nawalan sila ng direksyon sa libingan, at ngayon nakasalalay ang kanilang buhay sa pusa. Kinokontrol ng maliit na pos ang magnanakaw ang halimaw na hari at nagpalipat-lipat sa lihim na daanan. Sa isang tiyak na sandali, ang halimaw na hari ay tumalon mula sa lihim na daanan at lumusong sa isang madilim na silid sa ilalim ng lupa. Ang silid ay pinaso na itim.
Kahit na ito ay 12-dosenang milenya na ang lumipas, naglabas pa rin ito ng nakakatakot na aura na nakakatakot sa mga Diyos at demonyo. Walang mga palatandaan ng anumang espiritu ng puot, emperor o kung hindi man, sa loob ng radius na 100 yarda. Walang laman ang silid bukod sa isang itim, sunog na bangkay. Ang nasunog na bangkay ay wala na sa anyo ng tao. Parang isang bukol ng itim na uling. Iyon. Tinitigan ng 3 king prodigies ang nasunog na bangkay, at naramdaman nila ang bawal na aura dito. Isang kirot lang nitong ipinagbabawal na aura ay natakot na ang ibang nilalang. Pinigilan. Ang 3 king prodigy ay hindi makahinga, at ang mga mata ng halimaw na hari ay napuno ng takot habang ito ay nanginginig sa harap ng nasunog na bangkay. Walang mga palatandaan ng buhay, kaluluwa, o true yuan mula sa bangkay na ito, ngunit maaari pa rin itong magpakita ng nakakatakot na aura. Ang silid ay patay tahimik. Maging ang paligid ay tahimik. Walang mga espiritu sa malapit. Ang bangkay na ito ay malamang na ang katawan ng demigod. Ang ipinagbabawal na aura ay malinaw na hindi nagmumula sa bangkay mismo. Nagningning ang mga mata ng 3 king prodigy habang gumagawa sila ng sarili nilang hula. Shua! Isang mata ang lumitaw sa silid. Naramdaman ni Francis ang isang ipinagbabawal na aura na dumiretso sa kanyang puso. Ang aura na ito ay tila ang kaaway ng lahat ng bagay sa mundo. Ang katawan ng demigod ay ganap na nawasak. Ang aura ay hindi nagmumula sa katawan. Tumalon ang puso ni Francis. Kahit na ginagamit niya ang Eye of Heaven, hindi nito mapigilan ang pressure mula sa ipinagbabawal na aura. Iyan ang kapangyarihan ng God Tribulation. Biglang tumunog ang boses ng demigod partial thought. Ang kapangyarihan ng God Tribulation. Nanginig ang puso ni Francis. Hindi nakakagulat na ang katawan ng demigod ay wala na sa anyo ng tao. Namatay ang demigod sa God Tribulation bago ganap na naihanda ang libingan. Malungkot ang boses ng demigod partial thought. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang partial thought ng kaluluwa ng demigod. Ang katawan mismo ay hindi gaanong halaga, ngunit ang kapangyarihan ng God Tribulation sa katawan ay lubhang mahalaga. Makakatulong ito sa iyong paglilinang ng lightning ng malaki. Sinabi ng demigod partial thought. Ang kapangyarihan ng God Tribulation. Bumilis ang tibok ng puso ni Francis. Ang gayong kapangyarihan ay maaaring pumatay sa mga demigod. Mula doon, makikita ng isa kung gaano ito kahalaga. Maging ang ilang Mystic Light Realm Sacred Lords at Demigods ay magiging interesado dito. 80-70% ng Mystic Light Realm Sacred Lords na sumusubok na makapasok sa Heavenly Divine Realm ay magiging alikabok, ngunit ginamit ng demigod ang kanyang katawan upang sumipsip ng malaking halaga ng kapangyarihan ng God Tribulation at ang kanyang katawan ay hindi nawasak. Mula dito, makikita ng isa kung gaano siya kalakas. Isang maliit na hakbang lang ang layo niya mula sa Heavenly Realm. Bumantong hininga ang demigod partial thought. Pagkarinig hanggang doon, naunawaan ni Francis kung gaano kahalaga ang kapangyarihan ng God Tribulation. Ang sinumang may karapatang sumubok na makapasok sa Heavenly Divine Realm ay isang dalubhasa, kahit noon pa man, isa lamang sa 10 ang magkakaroon ng bangkay na natitira pagkatapos ng God Tribulation. Mula sa isang tiyak na pananaw, masasabing ang bangkay na ito na may kapangyarihan ng God Tribulation ay ang pinakamahalagang bagay sa buong Demigod Forgotten Garden. Kahit na ang dugo ng demigod ay hindi nagkakahalaga ng higit pa dahil ang dugo ng demigod ay hindi gaanong nagagamit sa isang Mystic Light Realm, samantalang ang bangkay ay mahalaga sa parehong Mystic Light Realm Sacred Lords at Demigods. Ang kapangyarihan ng God Tribulation ay nagmumula sa banal na kidlat. Sa makatuwid, ang bangkay ay may malaking pakinabang sa akin. Si Francis ay labis na nasasabik. Meow! Ang maliit na paws ang magnanakaw ay umupo sa Beast King at hinawakan ng Shadow Kill Imperial Dagger bago dahan-daang gumalaw patungo sa sunog na bangkay. Hindi tanga si Godfrey at ang kumpanya. Malamang nahulaan nila ang kasaysayan ng bangkay na ito. Pagkatapos ng lahat, hindi gaanong lihim na ang demigod ay namatay sa God Tribulation. Medyo malaki ang bangkay. Pwede nating putulin ng sabay.
Sabi ni Francis. Napakahirap putulin ito gamit ang kapangyarihan ng isang tao lamang. Maging ang mga aksyon ng mga hari ay mahigpit na paghihigpitan sa harap ng bangkay. Okay. Hindi tumanggi ang tatlong King Prodigy. Nagpasya pa rin silang gamitin ang Shadow Kill Imperial Dagger ng magkasama para putulin ang bangkay. Weng! Isang matalim na ningning ang lumitaw sa ibaba ng Shadow Kill Imperial Dagger habang tumutusok ito patungo sa sunog na bangkay sa ibaba. Ding! Mahigit 70% ng kapangyarihan nito ang nabawasan dahil sa kapangyarihan ng God Tribulation ng dumapo ito sa bangkay. Isang mahinang gasgas lang ang naiwan. Pangit ang mga ekspresyon ng tatlong King Prodigy. Kung magpapatuloy ito, malamang na kailangan nila ng isang araw o dalawa para hatiin ang bangkay. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa halaga nito, ang tatlong King Prodigy ay hindi umatras. Ang pagtabi ng isa o dalawang araw, kahit isang buwan o dalawa ay sulit. Ding! 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 Ang apat ay magsasama-sama tuwing 4 o 5 hininga at hinihiwa patungo sa nasunog na bangkay. Ang pinagsamang lakas ng 4 sa Shadow Kill Imperial Dagger ay sapat na para pumatay ng mahinang hari. Sure! Ang Eye of Heaven ni Francis ay nawala sa silid, ngunit hindi ito nawala sa libingan. Hindi nagtagal ay nakita ng kanyang mata kung saan nagtatago ang dugo ng demigod. Ang kamalayan ng dugo ng demigod ay lubhang mahina, ngunit isang gintong liwanag ang lumitaw sa paligid nito nang maramdaman nito ang mata ng langit. Naghahanda akong makuha ang dugo ng demigod. Sinabi ni Francis sa demigod partial thought. Spatial movement. Isang whirlpool ang bumalot sa dugo ng demigod, at ang whirlpool ay may pamilyar na mental energy aura dito. Sure! Ang gininto ang patak ng dugo ay nilamon ng whirlpool at naglaho. Akin na ngayon ang dugo ng demigod. Ang Eye of Heaven ay nagsiwalat ng kislap ng kagalakan bago naglaho. 668. Sa Hidden Book Room, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis, Kane partial thought, mukhang hindi kaganap na inutil. Ang Kane partial thought ay ang pangalang ibinigay ni Francis sa Demigod's partial thought dahil ang may-ari ng Demigod Forgotten Garden ay tinawag na Kane. Sa sukat ng kanyang kaliwang mata, isang malabong gininto ang patak ng dugo ang lumutang sa napakaitim na lugar. Ito ang esensya ng dugo ng demigod. Ang proseso ng pagkuha ng dugo ng demigod ay naging mas madali kaysa sa inaasahan. Ang dugo ng demigod ay may sariling kamalayan, kaya nakaramdam ito ng paggalang at takot sa mental energy aura ng may-ari nito. Ang Kane partial thought ay nahati mula sa espiritu ng demigod, kaya malinaw na may parehong aura ito sa espiritu ng demigod. Nang marinig ni Francis na tinawag ang kanyang sarili na hindi ganap na walang silbi, ang Kane partial thought ay nagkaroon ng pagnanasang umubo ng dugo. Ang isang Maringal na demigod partial thought ay nagkaroon lamang ng impresyon ng walang silbi kay Francis. Kahit na mayroon pa ring pagkakaiba sa pagitan ng Kane partial thought at isang partial spirit, mayroon pa rin itong sariling mga iniisip at kaunting alaala. Guro, ngayong nakuha mo na ang dugo ng demigod, maaari na akong mabuhay muli. Umaasang sinabi ng Kane partial thought. Kapag ang isa ay umabot sa ranggo ng demigod, kahit na ang kanilang mga katawan ay nasira, maaari silang rebirth mula sa dugo hanggat may isang patak ng dugo na natitira. Siyempre, ito ay sa ilalim ng batayan na mayroong kahit isang mental na enerhiya na naisip pa rin doon. Ngayon, natupad na ng Kane partial thought at ng demigod ang mga kinakailangan. Ang dugo ng demigod ay dugong esensya ng demigod, at ang Kane partial thought ay hindi lamang isang normal na mental energy thought. Mayroon itong sariling mga iniisip at alaala. Ito ay halos nasa antas ng partial spirit. Buhay na buhay mula sa dugo. Ito ay isang maalamat na paraan na lumalaban sa langit. Inaasahan ito ni Francis, ngunit hindi ito basta-basta mahawakan. Isinasantibi ang anumang bagay, ang kapangyarihang nakapaloob sa dugo ng demigod ay masyadong malakas. Sino ang nakakaalam kung gaano kalakas ang Kane partial thought pagkatapos mabuhay muli? Tatalakayin natin iyan pagkatapos nating umalis sa Demigod Forgotten Garden. Sagot ni Francis.
Siya ay may sariling mga iniisip, ngunit isang bagay ang sigurado hindi niya ibibigay ang lahat ng dugo ng demigod sa Cain partial thought para muling mabuhay. Kailangan niyang dagdagan ang sarili niyang lakas pati na rin pahinin ang nabuhay na demigod Cain. May 2.5 araw pa bago magsara ang demigod Forgotten Garden. Napaisip si Francis. Ang kanyang pangunahing focus ay hindi na sa pangangalap ng mga kayamanan. Sino ang nakakaalam kung sino ang mamamatay sa kaninong mga kamay sa paghabol ng kamatayan? Nanlamig ang mukha ni Francis na may intensyong pumatay habang nakatingin siya sa direksyon ng puntod ng demigod. Kasabay nito, sa loob ng silid ng libingan ng demigod, ang 3 King Prodigy at ang maliit na Pos ang magnanakaw ay nagsama-sama upang putulin ang sunog na bangkay, ngunit biglang nakaramdam ng lamig si Looper. Ang kanyang 10,000 ancient races na maalamat na bloodline ay may matinding pandama sa panganib. Shua! Lumitaw ang Eye of Heaven sa loob ng silid na may mahinang kislap. Ang 3 King Prodigy ay nasanay sa Eye of Heaven na lumitaw, ngunit ang emosyon sa mata ay nagparamdam sa kanila ng pagkatalo. Malamang na hindi maisip ng 3 na matagumpay na nakuha ni Francis ang dugo ng demigod. Gagawin ni Francis ang lahat ng kanyang makakaya upang itago ang sikreto ng dugo ng demigod dahil may plano siyang buhayin ang demigod. Kung ang lihim na ito ay malalaman sa mundo, ang buong True Martial Sacred Land ay magugulat. Pag-revive ng demigod, gaano kaitikot ang planong ito? Gusto ko lang ang ulo ng katawan ng demigod. Walang emosyong sabi ng Eye of Heaven habang lumulutang ito sa hangin. Ang dahilan kung bakit gusto niya ang ulo ay dahil ang ulo ay nakaharap sa karamihan ng kapangyarihan mula sa God Tribulation. Alam ni Francis ang lahat ng iyon mula sa Cain partial thought. Bakit ikaw ang unang pumili? Malamig na tumawa si Mercedes, ngunit hindi niya talaga inisip iyon. Si Mercedes ay talagang hindi nasisiyahan kay Francis. Ninakaw ng taong ito ang nakatagong card na inihanda ng kanyang amo para sa kanya, pagkatapos ay ginamit ang card na ito para maging kapantay ng iba pang 3 King Prodigy. Hindi kayo makapasok ng ligtas sa lugar na ito kung wala ang patnubay ng maliit na magnanakaw na pusa. At saka, nabasa ko na ang lahat ng libro sa loob ng Hidden Book Room, kaya mas marami akong alam na impormasyon tungkol sa libingan ng demigod kaysa sa inyo. Kumpiyansa na sabi ni Francis. Ang libingan ni demigod. Nagpalitan ng tingin ang 3 King Prodigy. Mukhang marami talagang alam si Francis tungkol sa Center Tomb. Higit pa rito, natapos na bang basahin ni Francis ang lahat ng libro sa Hidden Book Room? Bagamat tila may kapansanan, ang pagkuha ni Francis ng ilang kayamanan mula doon ay lampas sa inaasahan. Isang ulo lang. Nagkibit balikat si Godfrey. Siya at si Francis ay nasa parehong panig pa rin. Ang 3 King Prodigy ay sumang-ayon na si Francis ang kunin ang ulo. Ngunit, Francis, dahil marami kang alam tungkol sa libingan ng demigod, kailangan mo kaming ilabas ng ligtas. Kinakailangan ni Mercedes. Nawalan sila ng direksyon pagkatapos pumasok sa libingan, at magiging puno ng panganib kung basta-basta silang aalis pagkatapos hatiin ang bangkay. Oo naman. Isang mahinang kislap ang lumitaw sa mata, ngunit malamig na tumawa si Francis. Sa katotohanan, hanggat ang isa ay may isang bahagi ng katawan ng demigod, ang aura ng God Tribulation ay magpapalaya sa mga espiritu. Gayunpaman, ang 3 King Prodigy ay nakatuon sa paghahati ng bangkay, kaya hindi pa nila naisip iyon. Mabilis na lumipas ang oras, at halos 2 araw ang lumipas. Sa wakas ay nahati na ang katawan ng demigod. Pinili ni Francis ang ulo ng demigod at hinayaan ng maliit na Pos ang magnanakaw. Kinuha ni Looper ang mga binti, kinuha ni Mercedes ang mga braso, iniwan ang katawan kay Godfrey. May isang araw pa bago magsara ang demigod Forgotten Garden. Sabi ni Godfrey. Isang araw pa. Nagkatinginan sina Looper at Mercedes. Ang mga bahagi ng katawan ng demigod ay maaaring maitaboy ang mga espiritu. Sabi ni Looper. Matapos makuha ang mga bahagi ng bangkay ng demigod, napagtanto nila ito, na nangangahulugan na hindi sila masyadong aasa sa impormasyon ni Francis tungkol sa libingan ng demigod.
Meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay umupo sa halimaw na hari at siya ang unang umalis. Sundan mo. Sina Looper at Mercedes ay sumunod na malapit sa likuran. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, ginawa rin ito ni Godfrey. Ang munting paws ang magnanakaw ay naging pinuno ng partidong ito. Na si Francis ay may impormasyon tungkol sa libingan ng demigod, at tiyak na hindi siya susuko sa dugo ng demigod. Higit pa rito, ang Eye of Heaven ni Francis ang may pinakamalaking bentahe dahil ito ay nasa himpapawid. Marahil ay natagpuan na niya ang dugo ng demigod. Ang tatlong King Prodigy ay may kanya-kanyang iniisip. Anuman, kailangan nilang sundin ang pusa. Meow. Lumitaw sa mga mata ng maliit na paws ang magnanakaw ang pagiging mapaglaro at pangungutya habang nakatingin ito sa tatlong alilang hari. Gayunpaman, sa ilalim ng utos ni Francis, ang maliit na paws ang magnanakaw ay kailangan pa ring magpakita ng palabas, kaya nagsimula itong hanapin ang libingan ng demigod. Sure! Lumilitaw paminsan-minsan ang Eye of Heaven na parang tinutulungan ang munting paws ang magnanakaw. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay nagkunwaring tinatangay ang tatlong King Prodigy ngunit nauwi sa pagkabigo sa bawat pagkakataon. Francis, nahanap mo na ba ang dugo ng demigod o hindi? Nag-message si Godfrey. Ang layout ng libingan ng demigod ay masyadong komplikado at ang dugo ng demigod ay masyadong maliit. Hindi ko alam kung saang sulok ito nagtatago. Sagot ni Francis. Bagamat sinabi niya iyon, ginawa pa rin ni Francis na kumilos ang munting paws ang magnanakaw na para bang nakatakdang hanapin ang dugo ng demigod. Malinaw na nakasalubong nila ang mga espiritu ng puot sa daan, ngunit ang mga bahagi ng katawan ng demigod ay natakot sa kanila. Gayunpaman, may mga pagbubukod. May mga emperor na puot na espiritu na nag-iingat sa bangkay ng demigod at hindi lalapit dito, ngunit magpapakawala sila ng mga pangmatagalang pag-atake. Ang tatlong King Prodigy ay labis na natarante nang makaharap ang isang emperor na galit na espiritu, kaya tumakbo sila habang naghahanap pa rin. Walang kamalay-malay, pinangunahan ng munting paws ang magnanakaw ang grupo sa pasukan ng libingan. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay nakalaylay ang ulo habang iniiwan nito ang libingan ng demigod sa likod ng halimaw na hari. Ang tatlong King Prodigies ay puno ng kawalan ng kakayahan at pagkabigo, ngunit kailangan nilang isuko ang dugo ng demigod. Ang laki ng dugo ng demigod ay napakaliit. Matapos itong mawala sa pagsubaybay, ito ay magiging tulad ng paghahanap ng isang karayom sa gitna ng karagatan. Higit pa rito, ang libingan ng demigod ay puno ng panganib. Kung hindi dahil sa bangkay ng demigod na nagtataboy sa mga espiritu, ang tatlong King Prodigy ay maaaring namatay doon. Sa bakanan ng libingan, kumikinang sa lamig ang mga mata ni Looper habang nakatingin ito sa direksyon ng maliit na paws ang magnanakaw. Nagsimulang mag-usap ang mainit na kabataan at si Mercedes. Walang problema, tutulungan kitang alagaan ang brat na iyon. Lumitaw ang lamig sa napakagandang mukha ni Mercedes. Hindi niya gusto si Francis dahil sa pribado at pampublikong usapin. Sa isang pribadong bagay, ninakaw ni Francis ang kanyang purple na sungay, at para sa public relations, si Francis ay isang henyo ng Mystic True Sacred Clan, at siya ay isang malaking dark horse sa mga henyo. Mula sa pagsakop sa Purple Smoke Lake hanggang sa pagkuha ng Skylocking Bow, pagkatapos ay sa wakas ay makipagsagupaan sa tatlong King Prodigies. Pinatunayan ng mga hakbang na ito kung gaano siya nakakatakot. Siyempre, hindi niya alam na nakuha rin ni Francis ang dugo ng demigod, kung hindi, hindi lang ito magiging rating ng Dark Horse, kundi ang pinakamalaking panalo. I can sense the direction of that brat. Kahit isang araw na lang ang natitira, sapat na yun para patayin siya. Nakakamatay ang ngiti ni Looper. Habang nagpaplano ang dalawa. Meow. Ang halimaw na hari na kinauupuan ng munting paws ang magnanakaw ay biglang tumigil at nanlamig. Boom! Ang halimaw na hari ay naglabas ng magnificent power na pumipilit sa mainit na kabataan. Ham! Bumilis ang tibok ng puso ng mainit na kabataan. Ungol! Ang halimaw na hari ay sumugod patungo sa mainit na kabataan.
70% lang ng kapangyarihan nito ang magagamit, kaya hindi sagrado ang mainit na kabataan. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago sa susunod na sandali. Paghihigpit sa kaluluwa. Isang malamig, transparent na asul na mata ang lumutang sa itaas ng dalawa. Nanlamig ang katawan ni Looper habang pinipigilan ng dark purple chain ng kidlat ang kanyang kaluluwa. Ito ay isang controlling type technique na naintindihan ni Francis mula sa Dark Eye Secret Manual. Ang target ng soul restriction ay malinaw na ang kaluluwa. Buksan. Binuksan ni Looper ang bloodline ng kanyang Heaven Sun battle race at nagsimulang kuminang tulad ng isang Golden War God. Gayunpaman, sa ilalim ng Eye of Heaven state, si Francis ay may totoong king intent, kaya ang soul restriction ay sapat na upang paghigpitin ang sinuman sa ibaba ng Void God Realm. Nagpumiglas si Looper, at nagsimulang manginig ang mga kadena, ngunit hindi ito masisira ng ilang sandali. Dimensyon ng bangungot. Si Mercedes ay malinaw na hindi uupo doon at manunood. Ginamit niya ang kanyang soul bloodline para malagpasan ang soul restriction ni Francis. Ngunit sa sandaling ito, isang pilak na figure ang lumitaw sa tabi ng mainit na kabataan kasama ang kaguluhan sa espasyo. Godfrey. Ang mga ekspresyon ni Looper at Mercedes ay kapansin-pansing nagbago. Mystic Spatial Split. Malamig ang ekspresyon ni Godfrey habang nagpadala siya ng matalim na pilak na spatial crack patungo sa mainit na kabataan. 669. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang mga biglaang pagbabago ay naging dahilan upang hindi makapag-react ang mainit na kabataan at si Mercedes. Ang Beast King, ang Eye of Heaven, at Godfrey ay umatake sa halos eksaktong oras patungo kay Looper. Ilang segundo lang ang nakalipas, pinag-uusapan ni Looper at Mercedes kung paano papatayin si Francis. Ang Eye of Heaven sa langit ay nagsiwalat ng kislap ng panunuya. Paanong hindi alam ni Francis ang awayan ng mainit na kabataan at ni Mercedes? Hindi ugali ni Francis ang magdepensiba. Ang pinakamalaking bentahe ng God Spiritual ay ang kontrol nito. Pinahintulutan ng Eye of Heaven na maging ligtas si Francis habang mas mataas pa sa tatlong King Prodigy. Pinakamabuting umatake muna kaysa maghintay na atakihin. Si Francis ay hindi masyadong pipi na hahayaan niyang si Mercedes at ang mainit na kabataan ay maabot siya. Nakumbinsi na ni Francis si Godfrey na tulungan siya bago sila umalis sa libingan. Bagamat tila maraming nangyari, lahat ng iyon ay ginawa sa isang iglap. Sabay na dumaong ang mga pag-atake ni Godfrey at ng Beast King. Basag. Ang Mystic Spatial Split mula kay Godfrey ay dumapo sa leeg ng mainit na kabataan. Isang bitik ang lumitaw sa gininto ang balat ng mainit na kabataan at nagsimulang tumulo ang dugo. Boom! Gayunpaman, ang Beast King ay pinigilan ni Mercedes, kaya isang shockwave lang ang dumapo sa mainit na kabataan. Nakaligtas ang mainit na kabataan na may mga light injuries lamang mula sa unang round ng mga pag-atake. Gayunpaman, hindi pa siya ganap na nakatakas sa panganib. Si Godfrey lamang ay sapat na upang guluhin siya, hindi pa banggitin ang mata ng langit sa kalangitan na nagniningning ng layunin ng hari at naghihigpit sa kanyang kaluluwa. Ding! Isang maitim na kidlat ang tumama sa mukha ng mainit na kabataan at nag-iwan ng madugong sugat. Bilang isa sa top 100 bloodlines, ang opensa at depensa ng Heaven Sun Battle Race ay umabot sa pagiging perpekto. Sa proteksyon ng Heaven Sun Battle Race, ang Shadow Kill Imperial Dagger at ang pag-atake ni Godfrey ay hindi nagdulot ng kritikal na pinsala. Dimensyon ng bangungot. Isang panaginip na ulap ang lumitaw sa paligid ni Mercedes at tinakpan ang lahat ng nasa laban. Lahat ng natatakpan ng panaginip na liwanag ay tila nakalubog sa karagatan at pinigilan ng mga alon sa malapit. Bumagal ang pag-atake ni Godfrey at ng halimaw na hari. Ang tanawin sa loob ng Nightmare Realm ay nakaapekto sa realidad. Parang sinasabi na may advantage ang defending side sa karagatan. Tulad ng inaasahan sa isang 10,000 ancient races bloodline. Napakahirap patayin ang isa sa kanila kapag nagsama ang dalawang iyon. Hindi napigilan ni Francis na mapabuntong hininga habang nakatingin sa ibaba ang kanyang Eye of Heaven.
Ang lahat ng kanyang lakas ay ginugol sa paghihigpit kay Looper. Shenkun Sword. Si Godfrey ay umungal at iwinagayway ang pamana na sagradong sandata, na naging sanhi ng pagyanig ng langit at lupa. Pati ang Nightmare Dimension ay naapektuhan. Ang Shenkun Sword ay naging isang makinang naguhit ng liwanag na tumama sa mainit na kabataan. Wham! Nanginig ang katawan ni Looper, at tumagas ang dugo mula sa kanyang bibig habang lumalabo ang gintong kinang sa kanyang katawan. Magandang trabaho. Tuwang-tuwa si Francis. Talagang karapat-dapat si Godfrey na maging pinakamalakas na kababalaghan sa sagradong lupain. Walang alinlangan, ang lakas panlaban ni Godfrey ang pinakamalakas sa lahat ng tao dito. Sina Mercedes at Looper lang ang nakapagpigil sa kanya. Bloodsun lumalaban sa araw. Isang malalim na dagandong si Looper nang magsimulang mag-apoy ang kanyang Heaven Sun Battle Bloodline. Sa sandaling iyon, tumaas sa bagong antas ang intensyon ng mental energy ni Looper at True Yuan. Weng! Isang kulay dugong araw ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Looper at nagbigay ng gininto ang kinang habang ang walang limitasyong kapangyarihan ng langit at lupa ay naging kanya. Hindi maganda. Maging ang spiritual ay bloodline technique ni Francis ay nakaramdam ng matinding pressure. Sa isang iglap, dumobol ang lakas ng labanan ni Looper. Ang araw sa itaas ng kanyang ulo ay nagpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban sa antas ng isang tunay na hari. Maging ang mga aktwal na hari ay matutulala sa kanilang nakita. Sa kabutihang palad, pinalakas lamang ng bloodline ang kanyang battle power. Wala itong gaanong epekto sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, kahit na noon, ang soul restriction ni Francis ay nakadama ng problema. Boom! Ang Shenkun Sword at ang kamao ni Looper ay nagsagupaan at nagdulot ng shockwave sa kalahating milya. Diyos ko! Nanginginig ang puso ng mga malalapit na henyo na nakakita nito. Whoosh! Si Godfrey ay umatras ng 1 o 2 yarda, at naging solemn na ang kanyang mukha. Ang Nightmare Dimension ni Mercedes ay naghigpit sa liksi ng kanyang mga pag-atake. Francis, ang dalawang ito ay parehong may 10,000 Ancient Races bloodline. Napakahirap patayin si Looper. Nag-message si Godfrey. Ang lakas ng labanan at depensa ni Looper ay umabot na sa sukdulan. Hindi dapat magtagal ang bloodline secret technique niya. Ay stall mo lang siya. Sinabi ni Francis nang hindi nawawala ang kanyang kalmado. Buksan. Ang araw sa itaas ni Looper ay naglabas ng malaking lakas na nagpapataas ng kanyang intensyon at lakas ng enerhiya sa pag-iisip. Ang madilim na lilang tanikala ng kidlat na pumipigil sa kanya ay naging lubhang malabo. Humanda para sa susunod kong critical na strike. Sabi ng Eye of Heaven ni Francis. Sa susunod na sandali. Basag. Nagsimulang magkawatak-watak ang mga lilang tanikala ng kidlat sa paligid ni Looper. Napuno siya ng saya at akmang aatake, ngunit sa kanyang paggalaw ay nagsimulang sumakit ang kanyang ulo. Void Space Eye Slash. Isang matalim na talim na kumikinang sa Purple Destruction Wind Lightning at isang sizzle ng Escarlata na tumusok sa ulo ni Looper. Shoo! Dumiretso ang laslas sa gitna ng kanyang ulo, dahilan para tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ano? Nawalan ng kulay ang mukha ni Mercedes. Woo! Nanlamig ang katawan ni Looper habang nagsimulang mabawi ng gininto ang kinang ang pinsala. Gayunpaman, ang Void Space Eye Slash ay naglalaman na ngayon ng layunin ng Scarlet Destruction na nagkaroon ng tuloy-tuloy na pagkasunog na epekto. Mystic Spatial Slice. Tumigil sandali si Godfrey bago nagpadala ng isa pang pilak na bahid sa ulo ni Looper. Boom! Mas maraming dugo ang lumabas mula sa ulo ni Looper habang ang pilak na bahid ay lumubog. Ang lahat ng ito ay dahil sa katotohanan na ang Void Space Eye Slash ni Francis ay nahati ito mula sa loob. Ang kombinasyon ng mga pag-atake ay perpekto, ngunit hindi pa rin ito tapos. Whoosh! Isang maitim na punyal ang tumusok sa likod ng ulo ni Looper. Ito ang Shadowkill Imperial Dagger ng maliit na magnanakaw na pusa. Nangangahulugan ito na ang pinsala sa ulo ni Looper ay napunta na ngayon mula sa isang gilid patungo sa isa pa. Arg! Ang mainit na kabataan ay sumigaw at nagsimulang manginig.
Natigilan si Mercedes sa eksenang ito, at puno ng takot ang mabituan niyang mga mata. Kung ang pag-ataking iyon ay dumapo sa kanya, malamang na namatay siya. Bam! Nahati ang gininto ang liwanag sa kalangitan, nag-iwan ng 100 yarda ang lapad na bunganga sa lupa. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang puwersa upang lumikha ng napakalaking lugar ng pinsala sa Demigod Forgotten Garden. Si Godfrey at ang maliit na paws ang magnanakaw ay nagtaas ng kanilang mga ulo at hinabol ang isang gintong bahid ng liwanag. Francis, hahatiin ko ang katawan mo sa 10,000 piraso. Nabaluktot ang mukha ng mainit na binata na may intensyong pumatay habang siya ay sumugod patungo sa kinaroroonan ni Francis. Dahil sa layunin ng Eye of Death, naramdaman niya kung nasaan si Francis. Sure! Isang mata ang lumitaw sa mga ulap. Sa pamamagitan ng Eye of Heaven, napagtanto ni Francis na ang pinsala sa ulo ng mainit na kabataan ay hindi pa ganap na naghihilom. Ang halaga ng pinsala na iyon ay maaaring pumatay ng 10 kalahating hakbang na hari. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Ang mga may top 110,000 ancient races bloodline ay hindi masusukat ng normal. Eye soul shooting line. Isang malamig na sinag ng liwanag ang bumaba mula sa mata at papunta sa katawan ng mainit na kabataan. Ang mainit na kabataan ay nagsimulang sumuray-suray. Bago pa siya makapag-react. Banal na liwanag ng pagkawasak. Isang makinang at matalim na berdeng sinag ng liwanag ang tumama sa araw sa itaas ng ulo ng mainit na kabataan. Boom! Ang araw sa itaas ng ulo ni Looper ay naging hindi matatag habang ang kaunti nito ay kumalat at lumabo. Gamit ang Divine Light of Destruction, pinahina ni Francis ang lihim na pamamaraan ni Looper. Sa sandaling ito, ginamit ni Godfrey ang kanyang spatial na kakayahan at nag-flash sa hangin, pagkatapos ay nilaslas patungo sa pinsala sa ulo ni Looper gamit ang kanyang Chenkon sword. Saglit na natigilan si Mercedes ng maliit na paws ang magnanakaw at ng halimaw na hari. Mabuti, naghiwalay sina Mercedes at Looper. Tuwang-tuwa si Francis. Mapalad siya na mayroon siyang kakampi na kasing lakas ni Godfrey. Sa hangin sa itaas ng Demigod Forgotten Garden, ang labanan ay naging sanhi ng pagkatulala ng mga henyo sa ibaba. Kahit paano umiwas si Looper, hindi niya matakasan ang Eye of Heaven at Godfrey. Kasama sa spatial talent ni Godfrey ang mga spatial movement techniques, para masundan niya ng mabuti ang mainit na kabataan. Ang Eye of Heaven ay tumitig mula sa langit at may malawak na pananaw. Sa sandaling ito, binubugbog si Looper. Nagtutulungan si Godfrey at ang higanting eyeball na iyon. Bakit ang mata na iyon ay parang mga mata ni Brother Zhao? Mas napansin ng mga henyo ng Mystic True Sacred Clan kaysa sa iba. Bam! 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 Ang mainit na kabataan ay nakakuha ng maraming hit, at siya ay puno ng mga pinsala, ngunit siya pa rin ang umaksyon patungo sa direksyon ng Hidden Book Room na may layuning pumatay. Makalipas ang 4 na oras, sa wakas ay dumating na ang mainit na kabataan sa Hidden Book Room. May ilang dosenang yarda lamang ang pagitan nina Francis at Looper. Void Space Eye Slash. Isa pang talam ang tumusok sa sugat sa utak ni Looper. Shoo! Nabasag muli ang gininto ang balat ni Looper. Tumalsik ang dugo, at ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay kumupas ng husto. Francis! Ang dagwang katawan ni Looper ay sumuray-suray patungo sa Hidden Book Room. Nakikita ng lahat sa malapit na ang mainit na kabataan ay nasa bingit ng kamatayan. Nagsalubong ang mga kilay ni Godfrey, at tumigil siya sa pag-atake. Siya ay labis na ipinagmamalaki, kaya hindi siya handa na atakihin ang isang henyo ng parehong panahon na malapit ng mamatay. Francis, kahit mamatay ako, isasama kita. Nagsimulang mag-apoy ang True Yuan ni Looper, at isang gintong araw ang lumitaw sa kanyang likuran. Hindi maganda. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Godfrey. Sure! Agad na ginamit ni Godfrey ang kanyang spatial na kakayahan at umatras. Sa sandaling siya ay umatras, nakita niya ang gininto ang araw at si Looper ay nagsanib bago lumikha ng isang pagsabog na sumasakop sa buong Hidden Book Room. Boom!
Ang hidden book room ay nilamon ng gintong apoy. Maging ang mga hari ay magiging alabok sa harap ng puwersang ito. Ang buong hidden book room ay ginawang patag na lupa. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang isang gusali sa Forgotten Garden ay ganap na nawasak. Wow! Si Godfrey ay tinamaan ng shockwave at nagluwa ng isang subo ng dugo bago bumagsak sa lupa. Mahirap isipin kung gaano karaming puwersa ang kinaharap ni Francis, na nasa gitna ng pagsabog. Sa parehong sandali, ang espasyo ng Demigod Forgotten Garden ay nagsimulang dumaloy. Ang Demigod Forgotten Garden ay magsasara na. 670. Ang pagsabog ay nagpalamig sa puso ng mga kalapit na henyo. Ang hidden book room ay naging alikabok, at ang gintong apoy ay patuloy na nagninangas. Walang makakakita sa mainit na kabataan o kay Francis. Walang mga palatandaan ng anumang mga katawan kahit saan. Ang mga kalapit na henyo ay hindi maiwasang makiramay at hindi nagbitiw. Parehong makapangyarihang Dark Horse sina Francis at Looper. Parehong patay. Napakalungkot. Tumingin si Godfrey sa ginintoang apoy na naging alabok ang lahat. Kailangan niyang aminin na ang mga bloodline ng 10,000 ancient races ay napakapangit. Nagawa ni Looper na makaakyat sa kinaroroonan ni Francis at nagpakawala ng isang pag-atake ng pagpapakamatay kahit na pagkatapos ay walang awa na bugbugin ni Godfrey at ng Eye of Heaven. Boom! Nagsimulang manginig ang dimensyon ng Demigod Forgotten Garden, at nagsimulang kumislap ang mga ilaw. Miyaw-miyaw. Mabilis na lumipad ang halimaw na hari at ang maliit na paws ang magnanakaw. Sumugod din si Mercedes. Pareho silang patay. Bahagyang natulala si Mercedes. Pagod na siya at sumuko na sa pakikipaglaban. Munting pusa, ngayong patay na ang iyong may-ari, bakit hindi ka na maging aking espiritual na alagang hayop? Lumingon ang mabituing mga mata ni Mercedes sa maliit na paws ang magnanakaw. Kahit nagalit siya sa pusa, naantig siya sa mga kakayahan nito. Meow! Dinilaan ng munting paws ang magnanakaw ang mga labi nito habang nakatingin sa langit. Sinundan ng iba ang tingin nito at tumingin din sa langit. Iyon. Isang batang asul ang buhok na may pares ng pakpak na gawa sa hangin at kidlat ang lumutang sa kalangitan. Napapaligiran siya ng isang kislap ng asul na enerhiya. Ang mukha ng asul na buhok na kabataan ay maputlang puti at mahina. Francis. Ang mga ekspresyon ni Godfrey at Mercedes ay kapansin-pansing nagbago. Tama, ang asul na buhok na kabataan sa langit ay talagang si Francis. Lightning Wings Flying Technique. Kumaway ang mga pakpak sa likod ni Francis. Sure. Tila nasira ang espasyo, at sa sumunod na sandali, isang flash ang lumitaw sa tabi ni Godfrey. Francis. Bulalas ni Godfrey habang nakatingin sa asul na buhok na kabataan sa gitna ng liwanag. Bukod kina Godfrey, Mercedes, at isang maliit na bilang ng iba pang mga henyo, walang ibang nakakita kung paano kumilos si Francis. Isang kakaibang liwanag ang bumungad sa mata ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang Lightning Wings Flying Technique ni Francis ay isang evolved form ng Wings of Wind and Lightning. Ito ay isang malalim na lihim na pamamaraan. Gayunpaman, hindi mahirap sabihin na bahagi ng kasanayan ay batay sa spatial technique ni Godfrey at ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang Lightning Wings Flying Technique ay bahagyang nabuo noong siya ay nasa Mermaid Divine Palace. Pagkatapos noon, naunawaan na ni Francis ang layunin ng hari, at kalaunan ay sinuri niya ang pamamaraan ni Godfrey, pagkatapos ay sa wakas ay natapos na niya ang Lightning Wings Flying Technique. Naramdaman na ni Francis na ang mainit na kabataan ay gagamit ng suicide attack. Nakita ng espiritual na mata ng kanyang Diyos ang mga pagbabago sa dugo ni Looper at True Yuan. Sa makatuwid, sa kritikal na sandali, ginamit ni Francis ang Lightning Wings Flying Technique at nagawang makatakas. Gayunpaman, tinamaan pa rin si Francis ng shockwave ng pagsabog ni Looper. Bo! Umaalo ng alo ng tubig sa paligid ni Francis nang mabawi nito ang kanyang mga sugat. Brother Godfrey, ito ay para sa iyong tulong. Naglabas si Francis ng 10 piraso ng purple scaled grass at isang patak ng luha ng sirena, pagkatapos ay ibinigay ito kay Godfrey.
Halos lumuwa ang mga mata ng lahat ng nakakita nito, at biglang naunawaan ni Mercedes kung bakit tinulungan ni Godfrey si Francis na patayin si Looper. Bago pa man natapos ni na Mercedes at Looper ang kanilang pagpaplano, sina Francis at Godfrey ay sumalakay at nahuli sila ng walang bantay. Napakalakas mo! Kinuha ni Godfrey ang purple scaled grass at mermaid tear bago binigyan ng matalim na tingin si Francis. Nakikita niya na ang lightning wings flying technique ni Francis ay bahagyang nakabatay sa sarili niyang spatial technique. Ang unang pagkakataon na binigyan niya ng pansin si Francis ay nasa 10,000 Treasures Tower nang alisin ng eye bloodline ni Francis ang Skylockang Bow. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang tunay na bigyang pansin itong junior martial brother niya. Masyadong mabait si senior martial brother Godfrey. Ikaw ang numero 1 henyo ng Sacred Land. Mapagpakumbaba na sabi ni Francis. Kung wala ang tulong ni Godfrey, hindi siya magiging katapat ng mainit na kabataan. Sa kabilang banda, ang mukha ni Mercedes ay may halong ayaw at pag-aalala. Hindi inatake ni na Francis at Godfrey si Mercedes. Ang kanyang amo ay isang Mystic Light Realm Sacred Lord, kaya walang gustong masaktan siya ng sobra. Meow meow. Inihagis ng maliit na paws ang magnanakaw ang lilang sungay sa kamay ni Mercedes. Ang Forgotten Garden ay malapit ng magsara, kaya ang lila na sungay ay walang halaga hanggang sa susunod na pagbubukas makalipas ang 500 taon. Sinalo ni Mercedes ang purple na sungay at tinitigan si Francis, na parang gusto niyang kabisaduhin ang mukha ng bastard na ito. Si Francis ay nanatiling hindi natinag. Looper, dahan daw ang nagsalita si Francis, balang araw, magbabago tayo ng pananaw. Sino ang nakakaalam kung sino ang magiging mandaragit at sino ang magiging biktima? Nang marinig iyon, nanginginig ang puso ng maraming tao. Sa wakas ay napagtanto nila na, kahit na ang gininto ang apoy ay lumabo, hindi pa sila namamatay. Weng! Ang gininto ang apoy ay nagsimulang mag-condense at maging isang bola ng apoy, na nagpapakita ng imahe ng isang nasusunog na kabataan. Ano? Bulalas ng mga henyo ng Sacred Land. Muling pagsilang mula sa apoy. Tinitigan ni Mercedes ang katawan ng mainit na kabataang nagsimulang mamuo. Ang mukha ni Looper ay kasing puti ng papel habang siya ay kalahating lumuhad sa lupa. Napagtanto ni Francis na ang cultivation ni Looper ay bumaba mula sa huling yugto ng Great Origin Core Realm hanggang sa early stage na Great Origin Core Realm. Muntik na itong mahulog sa Small Origin Core Realm. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi ma-take ni Francis ang mainit na kabataan. Halos lahat ng kapangyarihan niya sa eye bloodline ay naubos na. Francis, kasi simula pa lang ng laban natin. Kung hindi dahil kay Godfrey, matagal ka nang namatay sa kamay ko. Ang maputlang mukha ni Looper ay puno ng ayaw. Sa sandaling ito, ang espasyo ng Demigod Forgotten Garden ay nababalot ng maraming kulay na liwanag. Shua! 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 Ang mga figure ng mga henyo ay nagsimulang kumupas at nawala sa Forgotten Garden. Naramdaman ni Francis at ng kumpanya ang magnificent power mula sa Demigod Intent. Sa kasamaang palad, ang layunin ng Demigod ay sumanib sa Forgotten Garden, at susunod lamang ito sa mga patakarang itinakda noong nabubuhay pa ang Demigod. Bulong ng Cain Partial Thought. Ang layunin ng Demigod ay lubos na patas tulad ng Heavenly Daw. Wala itong kamalayan o kaisipan. Sumunod lang ito sa rules. Alam ni Francis na, kung ang Cain Partial Thought ay makakamit ang Demigod Intent, ang kanyang lakas pagkatapos mabuhay muli ay tataas ng malaki. Shua! Ang anyo ni Francis ay nagsimulang maging transparent, ngunit nang malapit na itong maglaho mula sa Forgotten Garden, isang nakakagulat na layunin ng Demigod ang nadurog, at ang figure ni Francis ay tila biglang nanlamig sa hangin. Hindi maganda. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Francis. Alam niya na ang layunin ng Demigod ay isang Diyos sa Forgotten Garden at namuno sa lahat. Kung gusto ng Demigod na pumatay ng tao, kahit na ang Void God Realm Kings ay hindi makakalaban.
Sa sandaling ito, ang Kane Partial Thought at ang dugo ng demigod sa Green Spiritual Gourd ay nanginginig, ngunit sa kabutihang palad, ang Magnificent Power ay huminto lamang kay Francis ng kalahating hininga. Isang hininga mamaya. Shua! Nawala ang transparent na figure ni Francis mula sa Forgotten Garden. Bumalik sa True Martial Sacred Land, sa 10,000 Sacred Peak. Shua! 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 Sunod-sunod na henyo ang lumitaw. Sa wakas nakabalik na ako. Hindi naman masama ang mga reward mula sa Forgotten Garden. Umalangaw-ngaw ang mga boses sa karamihan. Shua! Lumitaw din ang figure ni Francis sa gitna nila, ngunit walang nakaalam na bahagyang lumitaw si Francis pagkatapos nila. Nanatili pa rin ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang pagbaba ng layunin ng demigod ay medyo natakot sa kanya. Junior Marshal Brother Hanford, ikaw ang pinakamalaking dark horse sa pagkakataong ito. Sina Willie, James, at kumpanya ay tumingin ng may pasasalamat. Malaki ang naitulong ni Junior Marshal Brother Hanford sa pagkakataong ito. Tama, kung wala si Junior Marshal Brother Hanford, hindi tayo makapasok at masakop ang Mermaid Kingdom. Si Willie, James, at ang kumpanya ay lubos na nagpapasalamat sa kanya, at hinangaan pa nila siya. Itinaas ni Francis ang maraming atensyon mula sa panig ng Mystic True Sacred Clan. Sa ilalim ng patnubay ni Francis, si Willie at ang kumpanya ay nakapasok sa Mermaid Kingdom at nakakuha ng mga luha ng sirena, ang Illusion God Wine, at iba pang mga bagay, na nagpapahintulot sa kanila na muling likhain ang tagumpay mula sa ilang libong taon na ang nakalilipas. Ito ay naging sanhi ng labis na pagkainggit sa iba. Junior Marshal Brother Hanford, salamat sa purple scaled grass at sa luha ng sirena. Ngumiti si Godfrey at sinabi. Ang purple scaled grass ay maaaring ganap na bawasan ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang bloodline na kakayahan at ni Mercedes at ng mainit na kabataan. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng isang nagtatanggol na linya ng dugo, habang ang mga luha ng sirena ay maaaring linisin ang kanyang kaluluwa, na kapakipakinabang dahil si Godfrey ay kakabuo pa lamang ng layunin ng hari. Tumango si Francis bilang ganti. Nahulaan niya na malapit ng maging Void God Realm King si Godfrey. Sa itaas ng Sacred Peak, si Francis ang naging sentro ng atensyon, at walang kulang sa mga batang babae na nagpaparamdam sa kanya. Medyo pangit ang mga ekspresyon ni Kuya Nan at Wenji. Sa simula, nang hindi sumali si Francis sa kanilang grupo, kinukutya siya ni Brother Nan at ng kumpanya, ngunit ngayon, ang mga tao sa kanyang grupo ay hindi maiwasang magsisi. Naging berde sa panghihinayang ang loob ni Wenji. Siya at si Francis ay parehong may parehong master, kaya kung pipiliin niyang sundan si Francis sa oras na iyon, kahit papaano ay nakakuha siya ng kaunting bahagi ng mga reward na nakuha sa Mermaid Kingdom. Shua! 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 Sa itaas ng Sacred Peak, lumitaw ang mga matatanda ng ilang puwersa, kabilang ang maraming hari. Nag-aalala sila tungkol sa kaligtasan ng kanilang mga junior at curious tungkol sa kanilang mga gantimpala. Si Francis, Godfrey, Willie, at ang kumpanya ay hindi lamang ang pinakamalaking nanalo mula sa Mystic True Sacred Clan, sila ang pinakamalaking nanalo sa buong True Martial Sacred Land. Nagulat ang mga hari at emperador sa pagganap ni Francis. Sa mga tuntunin ng mga gantimpala, si Francis ay kapantay ni Godfrey, marahil ay higit pa. Siyempre, walang nakakaalam na nakuha niya rin ang dugo ng demigod. Makalipas ang isang oras, sinundan ni Francis ang grupo mula sa Mystic True Sacred Clan at bumalik sa kanilang pangunahing spiritual peak. Guru! Pagpasok pa lang niya sa kanyang silid, narinig ang boses ng Kane Partial Thought. Puno ito ng pananabik. Ano? Inilagay ni Francis ang kanyang Divine Sense sa Green Spiritual Gourd sa loob ng sinaunang metal na singsing, at napatalon siya sa gulat sa kanyang nakita. May isa pang pinagmumula ng mental energy power sa Green Spiritual Gourd bukod sa Kane Partial Thought at dugo ng demigod. Ang layunin ng demigod. 671. Ang sobrang mental energy na aura mula sa loob ng Green Spiritual Gourd ay nagpahinga kay Francis. Parehong nanginginig ang dugo ng demigod at ang Kane Partial Thought ang huli dahil sa excitement. Paano nakalabas ang layunin ng demigod?
Nanginig ang puso ni Francis. Ang layunin ng demigod ay pinagmumula ng enerhiya ng pag-iisip, at mayroon itong pag-unawa sa demigod. Sa kabutihang palad, ito ay isang purong pinagmumulan lamang ng enerhiya ng pag-iisip, kaya wala itong sariling kamalayan. Si Francis at ang Kane Partial Thought ay nagsimulang mag-usap at hinulaan ang dahilan. Ang magnificent power of the demigod intent ay bumaba sa sandaling umalis si Francis, at sa sandaling iyon na ang demigod intent ay nahati at lumipad papunta sa Green Spiritual Gourd. Ngunit bakit susundin ng demigod na layunin si Francis? Hulaan ni Francis na ito ay dahil mayroon siyang dugo ng demigod at ang Kane Partial Thought. Ang dugo ng demigod ay ang diwa ng demigod habang ang Kane Partial Thought ay ang kamalayan ng demigod. Nang magsama ang dalawa, inilabas nila ang aura ng katawan at mental energy ng demigod. Nagkataon, ang demigod intent ay kabilang din sa demigod, at pagkatapos na maramdaman ang aura ng may-ari nito, si Francis ay likas na sumunod kay Francis. Dahil dito ang bahagi ng layunin ng demigod ay umalis sa demigod Forgotten Garden at pumasok sa Green Spiritual Gourd. Guru, sa layuning ito ng demigod, may pagkakataon akong maabot ang aking tuktok kung ako ay muling mabubuhay. Masiglang sabi ng Kane Partial Thought. Ito ay dahil ang layunin ng demigod ay naglalaman ng pangunawa ng demigod sa langit at lupa, at ito ay isang malaking pinagmumula ng mental na enerhiya. Ayon sa mga hula ni Francis, ang bahaging ito ng demigod intent ay maihahambing sa isang kompletong king intent, at dahil ito ay nagmula sa isang demigod, ito ay mas kakaiba, na nangangahulugan na ang pinagmula ng demigod intent ay maaaring sugpuin ang king intent. Ngunit pagkatapos na muling mabuhay ang demigod, haharapin ko ang isang tiyak na halaga ng panganib at panganib, lalo na mula sa layunin ng demigod na ito. Kumikislap ang mga mata ni Francis habang sinimulan niyang isipin kung paano niya sisimulan ang demigod revival plan at bawasan ang halaga ng panganib. Paano magiging handa ang isang demigod na maging subordinate ni Francis? Guru, kung bubuhayin ko ang demigod na ito, baka makapasok ako sa demigod Forgotten Garden ayon sa gusto ko at makontrol ko pa ito. Sinubukan ng Kane Partial Thought ang lahat para hikayatin si Francis. Kontrolin ang demigod Forgotten Garden. Nang marinig iyon ni Francis, tumalon ang kanyang puso. Ang demigod Forgotten Garden ay mas maganda sa Purple Saint Ruins, at maging ang Void God Realm Emperors at Mystic Light Realm Sacred Lords ay interesado. Kung nagawa nitong kontrolin ang demigod Forgotten Garden, magkakaroon siya ng 1 toneladang mapagkukunan upang matulungan ang kanyang paglilinang. Sisimulan ko ang demigod revival plan, ngunit hindi ngayon. Tumango si Francis. Hindi nawala ang kalmado niya. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang muling pagbuhay sa demigod at pagkontrol sa demigod Forgotten Garden ay magiging masama lamang para sa kanya. Paanong ang 3 star na super clan at ang 33 2-star na sekta ay hinayaan ang isang junior na hindi man isang hari na kontrolin ang lahat sa demigod Forgotten Garden? Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mabawi ni Francis ang kanyang mga pinsala at ayusin ang mga samsam sa digmaan na nakuha niya sa demigod Forgotten Garden. Sa panahong ito, araw-araw ding iniinis si Francis. Mula nang matapos ang demigod Forgotten Garden, ang mga tao ay patuloy na dumadalaw sa kanya. Sa simula ay si Wenji. Kasunod niya ay may ilan pang core na disipulo, at may mga hari at emperador pa nga. Karamihan sa kanila ay interesado sa natanggap ni Francis sa demigod Forgotten Garden. Ilang hari at emperador ang nagpahiwatig na gusto nilang ipagpalit ang mga bagay para sa Skylocking Bow o gamitin ang ulo ng bangkay ng demigod. Kailangan din ng maraming henyo ang Immortal Springs Wine, ang luha ng Sirena, at ang Purple Scaled Grass. Ilang hari at emperador ang personal na dumating upang kumuha ng mga gamit para sa kanilang mga alagad. Ang ilang middle echelon half-step kings ay labis ding interesado sa kanyang mga item. Ang Purple Scaled Grass ay maaaring magbigay ng isa pang bloodline. Ito ay lubhang kaakit-akit kahit na sa kings. Ang bilang ng mga kayamanan na nakalap ni Francis mula sa Purple Smoke Lake ay hindi mabilang.
Bagamat ang ilan sa kanila ay maaaring hindi kasing bibihira ng illusion god wine, sinuman sa kanila ay maaaring magpapula sa mga mata ng mga normal na sovereign. Sa nakalipas na ilang araw, halos masira ang pintuan ni Francis dahil sa sobrang natapakan. Pumayag si Francis sa ilan ngunit tinanggihan ang iba. Ayaw niyang masaktan ang mga hari at emperador na ito. Gayunpaman, hindi kailanman ipagpapalit ni Francis ang Skylocking Bow o ang bangkay ng demigod. Kailangan din niyang i-preserve ang ilang illusion god wine at luha ng sirena dahil gusto niyang ibigay kay Angelica. Ang kanyang katawan ay lubos na tugma sa Heaven Earth Yuan Chi, kulang lamang siya sa pangunawa at lakas ng kaluluwa. Para mawala ang lahat ng problemang ito, kinailangan ni Francis na umalis sa tinutuluyan niya at pumasok sa palasyo ni Emperor Duanmo. Bagamat hindi pa bumabalik si Emperor Duanmo, ito pa rin ang kanyang lugar, at mayroon siyang Void God projection dito. Ang mga araw ni Francis sa wakas ay naging mas mahusay. Tinulungan ng mayordomo ng palasyo ng Emperor si Francis na pigilan ang karamihan sa mga bisita. Maging ang mga hari at emperador ay hindi nang ahas na guluhin si Francis nang makita nila ang Void God projection. Sa isang tahimik na lugar sa loob ng palasyo ng Emperor, nakaupo si Francis habang ang tatlong tasa ay lumulutang sa itaas ng kanyang kamay. Ang isa ay isang tasa na kulay lila, ang isa ay gawa sa pulang kahoy, at ang huli ay isang berdeng tansong prasko. Ang tatlong item na ito ay ayon sa pagkakabanggit, ang Illusion God Wine, ang Dragon Flame Wine, at Lightning Cloud Wine. Ang tatlo ay nasa parehong tier sa isa't isa, at nagmula sila sa underground wine cellar ng demigod. Ang Dragon Flame Wine at ang Lightning Cloud Wine ay maaaring magpapataas ng aking pangunawa sa Scarlet Destruction Wind Lightning. Si Francis ay may sariling plano. Bukod sa dalawang uri ng alak na ito, mayroon din siyang ulo ng demigod, na naglalaman ng aura at kapangyarihan ng kidlat ng God Tribulation. Maaaring magawa ng gayong malakas na kidlat ang kapangyarihan ng kanyang Wind Lightning Inheritance. Ang kidlat mula sa God Tribulation ay masasabing ang pinaka-nakakatakot na kapangyarihan ng kidlat sa mundo. Chadwick mula sa 10,000 Lightning Clan. Baka may surprise ako sa'yo mamaya. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa bibig ni Francis. Sure. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at iniligpit ang tatlong alak. Maraming aspeto ang maaaring palakasin. Makalipas ang 3 araw, gumaling na ang mga pinsala ni Francis. Guru, kailan magsisimula ang Demigod Revival Plan? Ang Cain Partial Thought ay naiinip. Sa ngayon, ito ay partial thought lamang. Ito ay hindi kahit isang bahagyang espiritu. Ito ay lubos na hindi nasisiyahan. Maghintay ng isa pang ilang araw. Naglabas si Francis ng isang patak ng luha ng sirena at isang piraso ng purple scale grass at ibinigay ito sa Cain Partial Thought. Pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang paningin sa dugo ng demigod. Ang dugo ng demigod ay may mahalagang bahagi sa muling pagbuhay. Ang Purple Knight Sacred Lord ay wala kahit isang patak ng dugo na natitira. Sa makatuwid, hindi na siya muling mabuhay. Lumitaw. Inabot ni Francis at kinuha ang malabong gininto ang dugo. Hindi siya nag-aalala na ang aura ng dugo ng demigod ay kumalat dahil ang lugar na kasalukuyang kinaroroonan niya ay sobrang selyado. Higit pa rito, ang dugo ng demigod ay naging lubhang mahina pagkatapos ng labanan sa Demigod Forgotten Garden, kaya hindi nito napigilan. Ang kailangan niyang gawin ay i-absorb ang bahagi ng enerhiya ng dugo ng demigod. Ang kakanyahan ng dugo ng demigod ay naglalaman ng kakanyahan ng katawan ng demigod, kaya ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa sinumang mababa sa ranggo ng sagradong Panginoon. Ice Imperial Seal. Isang malakristal na asul na selyo ang lumitaw sa kabilang kamay ni Francis at nagdulot ng sobrang lamig. Kailangan niyang i-freeze ang esensya ng dugo ng demigod para mas madaling kunin ang bahagi ng enerhiya nito. Sa makatuwid, pinalaganap ni Francis ang kanyang bloodline power sa maximum at ganap na ginamit ang kapangyarihan ng Ice Imperial Spear. Isang buong oras at ang karamihan ng kanyang bloodline na kapangyarihan ay ginamit upang i-freeze ang esensya ng dugo ng demigod. Pagkatapos ay sinimulan niyang i-absorb ang enerhiya ng dugo ng demigod gamit ang kanyang bloodline power.
Guro, hindi mo ito magagawa. Ang Kane partial thought sa Green Spiritual Gourd ay napaungol, ngunit si Francis ay nanatiling walang emosyon habang dahan-dahan niyang sinisipsap ang enerhiya. Weng! Isang manipis, malabong gintong linya ng dugo ang dahan-daang sumanib sa katawan ni Francis. Ang kanyang estado ng pag-iral ay halos kapareho ng antas ng isang hari, at ang kanyang crystal core ay umabot sa maagang yugto ng Great Origin Core Realm. Sa mga tuntunin ng depensa, mayroon siyang dagdag na bloodline mula sa Purple Scaled Grass, na isa sa pinakamahusay laban sa sinumang nasa ibaba ng Void God Realm. Sa kabila ng lahat ng iyon, sumakit ang kanyang katawan at buto matapos masipsap ang maliit na linya ng gintong dugo. Ang kanyang True Yuan at bloodline ay nagsimulang manginig, ngunit ang epekto ay kamangha-mangha. Ito ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa sa asensya ng dugo ng puso ng isang walang limitasyong balina sa karagatan. Ilang patak lamang ng gininto ang dugo ay mabilis na tumaas ang bloodline at katawan ni Francis. Kahit na ang kalidad ng kanyang True Yuan at Soul Strength ay tumaas. Ang kakanyahan ng dugo ay naglalaman ng ubod ng isang dalubhasa, at ang kakanyahan ng dugo na ito ay nagmula sa isang demigod. Pagkalipas ng 2 araw, ang bloodline at katawan ni Francis ay lumakas ng husto. Ang aking estado ng pag-iral ay ganap na ngayon sa antas ng hari. Ang mga mata ni Francis ay kumikinang sa pananibik. Hindi pa niya naaabsorb ang 10 bahagi ng dugo ng demigod. Sa loob ng Green Spiritual Gourd. Guro, kailangan mong mag-iwan ng hindi bababa sa 60% ng dugo kung hindi ay bababa ang antas ng tagumpay ng muling pagkabuhay. Ang Kane partial thought ay sumigaw, ngunit si Francis ay hindi nag-abala dito at patuloy na sumipsap ng enerhiya. Sa araw na ito, biglang may naisip si Francis. Pinagsanib niya ang isang malabong patak ng gininto ang dugo sa kanyang kaliwang mata. Ang paglalagay ng dugo ng Diyos sa espiritual na mata ng kanyang Diyos. Boom! Isang pagsabog ang tumunog sa kaluluwa ni Francis. Ang lawa sa sukat ng kanyang kaliwang mata ay lumundag at naglabas ng lakas ng pagsipsip. Ang enerhiya mula sa dugo ng demigod ay agad na sinipsip sa espiritual na mata ng Diyos. Para itong tuyong lupa na sumisipsip ng tubig. Sa isang kisap mata, ang 3 bahagi ng enerhiya mula sa dugo ng demigod ay naabsorb. Ang kaliwang mata ni Francis ay kumislap na may lilang glow, at ang aura ng sinaunang panahon ay naging mas malakas. Hoo! Naging purple ang bahagi ng buhok ni Francis. Hindi maganda. Agad na itinigil ni Francis ang koneksyon sa pagitan ng espiritual na mata ng Diyos at ng dugo ng demigod. Sa sandaling ito, kalahati na lamang ng dugo ng demigod ang natitira. Ang kalahati ng dugo ng demigod ay nasipsip ng katawan ni Francis o ng espiritual na mata ng Diyos. Ang kaliwang mata ni Francis ay kumikinang ng purple, at higit pa sa kanyang buhok ang naging purple. 672. Sa isang maikling hininga o dalawa, kalahati na lamang ng dugo ng demigod ang natitira. Guro, tumigil ka. Ang Kane partial thought ay labis na kinakabahan. Anong uri ng kasaysayan mayroon ang kanyang guro? Paano niya naabsorb ang dugo ng isang demigod sa ganoong puwersa? Sa kabutihang palad, mabilis na pinigilan ni Francis ang kanyang God's spiritual eye. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang lawa ay lumawak sa 79 na yarda. Isang malabong lila na paminsan-minsan ay kumikinang sa ibabaw ng lawa. Ang espiritual na mata ng Diyos at ang kanyang eye bloodline ay naging mas malakas. Ang dugo ng demigod ay nakatulong sa espiritual na mata ng Diyos na maging mas malapit sa paggising at pag-unlad. Nagpakita si Francis ng isang hitsura ng kagalakan. Kapag umabot sa 100 yarda ang lawa, magkakaroon ng pagbabago, ngunit sa ngayon, ayaw ni Francis na matulog ng mahimbing. Bukod dito, kailangan niyang pangalagaan ang hindi bababa sa kalahati ng dugo ng demigod upang mabuhay muli si Kane. Guro, hindi mo na makukuha ang dugo. Nagmamakaawa ang boses ng Kane partial thought. Ang dugo ng demigod ang tanging pagkakataon niyang mabuhay muli. Kung tutuusin, hindi naman ito espirito, kaya hindi niya kayang magnakaw ng katawan.
Kailangan mong hayaan akong maglagay ng Dark Heart Seed sa iyo bago kita hayaang mabuhay muli. Sabi ni Francis. Sino ang nakakaalam kung gaano kalakas ang muling nabuhay na demigod na si Cain pagkatapos mabuhay muli? Sinipsip ni Francis ang kalahati ng dugo ng demigod hindi lamang para madagdagan ang kanyang lakas, kundi para pahinain din ng demigod kapag siya ay nabuhay muli at binabaan ang panganib. Sumasang-ayon ako. Sumangayon ang Cain partial thought pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ang Dark Heart Seed ay hindi kasing ipinagbabawal ng Dark Heart Seal, kaya hindi siya ganap na alipin. Ang isang taong may Dark Heart Seed ay mayroon pa ring sariling kamalayan, at ang kanilang mga talento ay hindi pinaghihigpitan. Pagkatapos kong mabuhay muli, ang lakas ko ay tataas ng husto, at madali kong maalis ang Dark Heart Seed. Ang Cain partial thought ay may sariling mga plano. Si Francis ay hindi nag-abala sa Cain partial thought. Sinimulan niyang suriin ang kanyang katawan. Bukod sa espiritual na mata ng Diyos, ang katawan ni Francis ay nasipsip o inimbak din ng ilan sa katawan ng demigod. Nagulat si Francis sa kanyang inspection. Ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot na sa Void God Realm, at ang bahagi ng dugo ng demigod ay naimbak sa kanyang katawan at naging potensyal. Hanggat ang potensyal na ito ay ganap na nabago sa estado ng pag-iral, ang aking paglilinang at katawan ay tataas ng mabilis. Nakahinga si Francis. Ang pag-abot sa Void God Realm ay sandali lamang ngayon. Sa pinakamababa, 1 taon lang ang kakailanganin. Ang mga normal na soberano ay nangangailangan ng 12 taon o mas matagal pa para makalusot sa maliit na ranggo. Para sa pag-abot sa Void God Realm, karamihan sa Origin Core Realm ay nangangailangan ng hindi bababa sa 100 taon, at kahit na noon, maaaring hindi nila maabot ang antas na iyon sa kanilang buhay. Mula doon, makikita kung gaano kahalaga ang mga pagkakataon at kapalaran. Ang estado ng pag-iral ni Francis ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas sa pamamagitan ng Immortal Springs Wine, ang dugo ng demigod, at ang aura ng Ancient Dream Realm. Kasabay nito, pinahintulutan siya ng Illusion God Wine na maunawaan ang King Intent at bumuo ng sarili niyang half-step King Intent. May natitira pa siyang Illusion God Wine, ngunit kahit hindi niya ito gamitin, makakabuo siya ng kumpletong King Intent sa lalong madaling panahon. Hindi na kailangang magmadali sa pagbuo ng aking layunin sa hari. Ang aking layunin sa hari ay magiging mas malakas kapag ang aking pag-unawa sa Wind Lightning Inheritance ay umabot sa mas mataas na antas. Umikot ang mga iniisip ni Francis. Sa sandaling ito, hindi niya maintindihan ang layunin ni King. Kapag ginawa niya ito, malamang na mag-evolve ang kanyang God Spiritual Eye. Kaya, sinimulan ni Francis na subukang pinuhin ang Skylocking Bow. Ang Skylocking Bow ay isang pamana na sagradong sandata na maaaring umabot sa Heaven Grade. Palaging nararamdaman ni Francis na ang mga long-range na armas tulad ng mga busog ay nababagay sa kanya, at ang Skylocking Bow na ito ay may kakayahang makalusot sa kalawakan. Ang sinumang nakalock ng Skylocking Bow ay halos walang pagkakataon na makaiwas dito. Gayunpaman, hindi naging madali ang pagpino sa busog. Ang dahilan kung bakit sinundan ng Skylocking Bow si Francis ay dahil ang kanilang mga kakayahan ay tugma sa isa't isa. Gayunpaman, hindi sapat ang cultivation ni Francis. Sinong may-ari ng Skylocking Bow ang hindi isang emperor o mas mataas? Maging ang mga dating may-ari ng Ice Imperial Spear ay alinman sa mga hari o emperador. Hinarap ni Francis ang napakaraming pagtutol noong sinusubukang pinuhin ito. Una, ang Skylocking Bow ay masyadong mataas ang ranggo, kaya hindi nito lubos na nakilala si Francis. Pangalawa, hindi sapat ang cultivation ni Francis, at hindi sapat ang half-step king na layunin ni Francis para makilala siya ng Skylocking Bow. Subukan natin ito. Pinagsama ni Francis ang kapangyarihan ng kanyang God Spiritual Eye sa Skylocking Bow. Malinaw na ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kaunting pabor ang Skylocking Bow kay Francis ay dahil sa spiritual eye ng Diyos. Subukan din natin ito. Kumulat ang mga labi ni Francis habang naglalagay siya ng tipak ng Ancient Dream Realm aura sa Skylocking Bow. Weng!
Nagsimulang umungol ang Skylocking Bow habang naglalabas ito ng matalim na aura kasama ng mga kislap ng ginto at pilak. Pakiramdam ni Francis ay parang tinusok ang kanyang katawan. Kahit na ang Kane Partial Thought sa Green Spiritual Gourd ay nakaramdam ng pagkabalisa. Napakaganda, ang kapangyarihan ng aking mata at ang aura ng Ancient Dream Realm ay makakatulong na makilala ako nito. Tumango si Francis. Ang proseso ng pagpino nito ay naging mas madali. Gumamit siya ng kabuoang 7 araw para pinuhin ito. Bilang isang pamana na sagradong sandata, halos hindi ito magamit ng kalahating hakbang na king intent ni Francis, ngunit sa ngayon, ayaw pa niyang ibunyag ang nakatagong card na ito. Sa ikatlong araw matapos matagumpay na pinuhin ni Francis ang Skylocking Bow, sinalubong ng Mystic True Sacred Clan ang pagsilang ng isang bagong hari. Ang bagong hari ay si Godfrey. 30-something years old pa lang at naging king na siya. Sinira niya ang record mula 12-dosenang millennia na ang nakalipas. Tulad ng inaasahan sa isang kahangahangang tao na may parehong katawang espiritual na langit at espiritual na katawan. Nagulat ang buong Mystic True Sacred Clan. Ang kapanganakan ng isang bagong hari ay isang bagay na dapat ipagdiwang kahit para sa 3 star na puwersa. Higit pa rito, ito ay isang napakabatang hari. Ang balitang ito ay nabigla sa buong True Martial Sacred Land. Sa susunod na araw, nagdaos ng piging ang upper echelon ng Mystic True Sacred Clan para kay Godfrey, kung saan inimbitahan si Francis. Ang laki ng piging na ito ay mas malaki kaysa sa seremonya ng pagtanggap ni Emperor Duanmo. Ang bawat hari ay may mataas na katayuan, at sila ay napakalakas. Higit pa rito, napakabata pa ng haring ito, at sinira niya ang record sa huling 12-dosenang milenyo. Ang kanyang kinabukasan ay hindi nasusukat. Maraming hari at emperador sa angkan ang gustong magkaroon ng magandang relasyon kay Godfrey. Sa potensyal ni Godfrey, napakataas ng pagkakataon na maging emperador siya. Nagkaroon pa siya ng pagkakataon na maging isang Mystic Light Realm Sacred Lord libu-libong taon mamaya at pamunuan ang Sacred Land. Si Francis ay naruroon din sa piging. Si Godfrey ay isang makapangyarihang kaalyado sa demigod Forgotten Garden. Kung wala si Godfrey, hindi matatalo ni Francis ang mainit na kabataan, at malamang na nahaharap siya sa maraming panganib. Malinaw na si Godfrey ang bituin ng palabas, tulad ng North Star sa kalangitan sa gabi. Maging ang mga matatandang emperador ay magalang sa kanya. Junior Marshal Brother Hanford, nandito ka na. Ngumiti si Godfrey at lumapit kay Francis. Ang pagpapakita ng lakas ni Francis sa demigod Forgotten Garden ay nagpatingin sa kanya ng ibang pananaw ni Godfrey. Itinuring niya si Francis bilang isang mabigat na kalaban bago naging isang hari, ngunit ngayong si Godfrey ay naging isang hari, ang kanyang lakas ay tumaas ng mabilis, at siya ay mas malakas kaysa sa normal na Void God Realm Kings. Senior Marshal Brother Godfrey, binabati kita sa paglusob. Pinapatingalo mo sa iyo ang iba pang mga disipulo ng henerasyong ito. Bahagyang ngumiti si Francis at uminom kasama si Godfrey. Ngumiti si Godfrey at nagsalita, Junior Marshal Brother Hanford, sa iyong potensyal, hindi magiging mahirap ang pagpasok sa Void God Realm sa loob ng 2 o 3 taon. Nang marinig iyon, nagsimulang mag-usap ang lahat ng naruroon. Maging hari sa 2 o 3 taon. Hindi makapaniwala ang ilang miyembro ng clan. Ang mga hari ay tumayo sa itaas ng lahat. Sila ay kabilang sa mga nangungunang sa 2 at 3 star na puwersa. Ito ay isang napakataas na antas. Nang ang mga divine senses ng ilang hari at emperor ay tumingin kay Francis, nanginginig ang kanilang mga puso. Hindi nalihim na si Francis ay bumuo ng half-step king intent o na siya ay pumasok sa Mermaid Kingdom at nakakuha ng Mermaid Tears, ang Immortal Springs Wine, ang Illusion God Wine, at ginagaya ang ginawa ng henyong iyon mula noon. Sa katunayan, kinidnap ni Francis ang Mermaid Princess at nakakuha ng higit pa kaysa sa henyo noong nakaraan. Siya ay mas madiskarte. Tutal ang galing noon ay bahagyang umasa sa swerte para magtagumpay. Salamat, Senior Marshal Brother Godfrey. Hindi sumang-ayon si Francis sa sinabi ni Godfrey. Isang napakaraming Great Origin Core Realm na magiging hari sa loob ng 2 o 3 taon.
Ang ilan sa mga miyembro at disipulo ng angkan ay hindi makapaniwala, ngunit ang mga tingin ng ilang hari at emperador ay tumingin kay Francis ng may kataimtiman. Sa katunayan, si Francis ay naging lubhang mapagpakumbaba sa pamamagitan ng hindi pagsasabi ng kahit ano pa. Hindi ganoon kahirap para kay Francis ang layunin ng hari, at ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot na sa antas ng isang hari. Higit pa rito, si Francis ay hindi pa ganap na naabsorb ang dugo ng demigod, at mayroon pa siyang maraming espesyal na mapagkukunan na hindi pa niya nagagamit. Ang Francis na ito ay masyadong mabilis na umuunlad. Nanginginig ang puso ng mga pamilyar kay Francis, tulad nina Willie, James, at Wendy. Nang pumasok si Francis sa Demigod Forgotten Garden, siya ay nasa late stage na Great Origin Core Realm, ngunit ngayon, pagkatapos na masipsip ang dugo ng Demigod, ang kanyang cultivation ay halos nasa middle stage na Great Origin Core Realm. Kung talagang naging hari si Francis sa loob ng 2 o 3 taon, masisira niya ang record ng 30 taong gulang na itinakda ni Godfrey. Si Francis ay 22 o 23 lamang sa pinakamataas ngayon, at nang magsimula siyang mag-cultivate, siya ay 13 o 14. Si Francis ang naging pangalawang punto ng pagtutok sa piging. Nakita siya ni Godfrey bilang isang mabigat na katunggali sa parehong henerasyon. Sa bloodline ni Francis, siya ay magiging isang malakas na kalaban kapag siya ay naging isang hari. Makalipas ang kalahating araw, bumalik si Francis sa palasyo ni Emperor Duanmo. Guru, kailan ka babalik sa True Martial Sacred Land? Nakita ni Francis ang projection ni Emperor Quinley Duanmo. Ang Void God projection ay may kaparehong figure kay Quinley, mas transparent. Malamang mga kalahating buwan. Tinutulungan ko si Angelica na ganap na mamana ang Purple Saint Ruins at pinuhin ito bilang sarili niyang Little Heaven and Earth. Sumagot ang projection. Nagulat si Francis. Karaniwan, ang mga emperador lamang ang maaaring bumuo ng kanilang sariling Little Heaven and Earth. Ang Little Heaven and Earth ay tumutukoy sa isang pribadong dimensyon. Halimbawa, ang Demigod Forgotten Garden, na isang lihim na kaharian na nilikha ng demigod. Sa cultivation ni Angelica, paano niya makokontrol ang sarili niyang pribadong Little Heaven and Earth? Bagamat hindi naiintindihan ni Francis, hindi niya ito masyadong inisip. Bumalik siya sa Secret Hall, huminga ng malalim, at inilabas ang dugo ng nagyelo na demigod. Ang muling kapanganakan mula sa dugo ay magsisimula na sa wakas. Nanginginig sa pananabik ang boses ng Kane Partial Thought. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.